unang simbahang sataniko na inirehistro ng South Africa. Kakaiba na talaga ang nangyayari sa mundo ngayon. Kung inyong mapapansin, naglipa na ang iba't ibang mga relihiyon. Andyan ang Kristyanismo na maraming iba't ibang sangay tulad ng Katoliko, Iglesia ni Cristo, Born Again Christian at marami pang iba. Meron ding Judaismo at Muslim. Subalit, kakaiba ang isang ito na bago pa lamang nairehistro. Ating tunghayan ang unang opisyal na simbahang sataniko na inirehistro sa South Africa. Ayon sa mailandtelegraph.com na inilabas nila noong June 5, 2020, inirehistro na sa South Africa ang unang Satanic Church. Ang unang simbahang sataniko na inilunsad noong Pebrero sa taong ito ay opisyal nang nakarehistro sa South Africa. Ang misyon ng simbahan ay iniulat na turuan ang publiko sa lupon ng relihiyon ng sataniko at matugunan ang mga karaniwang maling akala tungkol sa mga gawi ni Satanas, pati na rin mapakalma ang tinatawag nilang satanic panic, isang pangkalahatang takot na ang South Africa ay may anumang bagay na may kaugnayan sa voodoo. Ayon sa co-founder ng Satanic Church sa South Africa na si Rian Swygelar, ay nagsabing ang pagpaparehistro ay isang proseso ng 4 na taon, ngunit ngayon ay nagsimula na. Ang simbahan ay may isang konseho na binubuo ng 7 katao na nakatuon sa kumakatawan sa satanismo sa South Africa. Sa pakikipag-usap sa mga lokal na istasyon ng radyo, sinabi ni Rian Swygelar na noong natuklasan ko ang satanismo sa aking sarili, hindi talaga ito isang organisadong samahan at walang representasyon, kaya kinakailangan kong hanapin ang aking daan sa pamamagitan ng kadiliman upang magsalita hanggang nakilala ko ang mga kapwa ko satanista at kami ay naging isang napakamalapit na pangkat ng mga tao. Kaya't mahalaga na magkaroon ng isang pangkat na tumutugma sa filosofiya at nang kami ay makapag-usap-usap. Ayon pa kay Swygelar na lumaki sa isang matatag na gitnang Kristiyanong sambahayan na ang pangunahing filosofiya ng satanismo ay matukoy ang karunungan sa sarili at mabuhay na guilt-free sa mga kasalanang sinasabi ng mga relihiyon bilang resulta ng natural human instinct. Inaangkin din ni Swygelar na ang kanyang pamilya ay walang may sama ng loob at tinanggap ang kanyang pagpili sa Satanic Church. Sa social media naman, maraming mga taga South Africa ang nagpahayag ng pagkabigla at takot, habang maraming iba naman ang nagdiwang na sinasabing ito ay isang panalo para sa kalayaan ng pagsamba. Ang Timog Africa ay isang secular na republika na inilaan upang masiguro ang mga kalayaan para sa lahat. Gayunpaman, ang konseptong ito ay madalas na hindi maunawaan. Ang kapitbahay na bansa, ang Zimbabwe, ay may isang tiyak na batas sa konstitusyon na ginagawang labag sa batas ang sumamba sa mga dyablo. Noong nakaraan, ang bansa ay mayroon pa ring mga batas na ginawa na ang pangkukulam o witchcraft ay illegal. Ang Witchcraft Suppression Act ay nagbabawal na makisali sa mga gawi na karaniwang nauugnay sa pagkukulam, at ginawa din na ang pagtawag sa sinuman na isang mangkukulam ay illegal. Gayunpaman, kahit ang batas ng pangkukulam ay tinanggal na, ang batas laban sa satanismo ay nanatili ng walang labis na pagtutol.
Hindi malinaw kung ang Iglesia ni Satanas sa Timog Africa ay titingnan na mapalago ang mga miyembro nito at mapalawak pa sa ibang mga bansa. Akin pong hihintayin ang inyong kuro-kuro tungkol sa paksa na ito sa aking comment section. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.